Super ouchie. Masakit puson. Sino masakit puson? Hmm? Masakit puson. Mami Ash. Mami Ash. Hanap ka, Amber, oh. Mami, nakita ko si Mami. Ma, nahanap ka ni Amber. Ma. Amber. Masakit puson ni baby Amber, ma. Ano nangyayari? Masakit puson, red days. Ngayon lang. Same. Kahapon din ng umaga ako meron. Ako wala. Sabay. Wow. Bakit? Late nga ako bumangon kanina. Huh? Alas 10 na ako bumangon. Bakit, ma? Sobrang sakit ng katawan ko. Wow. Dari, Oh, guys, kawawa siya. Masakit yung puso niya. Kanina pa talaga nagre-reklamo to. Sakit. kanina nga. Sabi Mm. ko kung pwede lang Napi, hindi kasama niya si bumangon. Napi ngayon. Oo, kawawa naman. Kaya siya, kasama niya si Napi, oh. Napi. Cute! Napi daw. Kasi ako yung Nabi. O siya yung pig. Napi. Butterfly pig. Napi. Nabi kasi ako, ma, diba? Butterfly. Oo. Napi. Pink purple. Pink purple? Ala, naputol. Naputol. Sad sinabi. Kahit masakit ang pakiramdam, kahit hindi ako ngayon, nag-work pa rin ako kasi Friday ngayon. Kailangan ko bumangon. Napi. Nahilig kong Ayaw mo kumain bumangon. chocolate? Ayaw. Nakakapalasin yung chocolate. Babo ba dyan? May Ferrero ka dyan. Ayaw. Ano yan? Ano yun? Ito ko sinasaktan. Ano yan? Ninalaban. Okay lang sa'yo, sinasaktan mo ko. I'm sorry. Ano yan? Sinasaktan mo ako. I'm sorry. Ano yan? Ah. Dahil masakit din puson ko buong simula umaga wala akong kinain maliban sa chocolate hanggang ngayon nginangat-ngat ko chocolate. Makakapaglasing yung chocolate mo. Wala talaga akong gustong kainin kundi chocolate lang talaga. Iyak na nga to. Yes guys, masakit yung puso Hindi niya. ako kahapon ng Ay, Jalo. All isang good. box na Thank isang you. box na Magla-live ako Galaxy. mamaya. Mamaya pa ako mag-live. Amber, unahin ko muna si Amber. Yung isang box na Galaxy Note nakakalahati ko na. Nad, walang hot compress. Tagdanap na ako dito. Wala talaga. Yan na ba yung sinasabi ko sa inyo eh. Di ba dapat bumili ng nakalabas kayo kasi hindi naman natatapos yung red days nyo eh. Month meron. Wala. Kain tayo. Tulog na. Makakatulog lang. Nakikita niyo ba ako pag naka-up ako ngayon? Hindi. No mo. Di ba ang galing ng kumo?
Painumin mo ng medical. Bibili ako mamaya. Wait, follow up ko si Tats. Lanak lang. Yung Planax gusto niya. Planax na lang. Ganyan po talaga pag red days niya. Papa-baby Pag talaga. red days ko pag red days ko nga, parang ayokong may kausap eh. Kasi mainit tulog ko. Kanina napaginitan ko kanina si Bunso. Napaiyak ko talaga kanina si Bunso. Tama naman. Bagong gising ba naman siya, inuutusan ako nasampulan ko talaga siya, nakurot ko sa tainga. Tama naman. Sabi ko, patapusin mo muna ako sa ginagawa. Wag lang ang pinakaayaw kasi, yung siya, mamimilit siya pag bagong gising. Ayoko talaga siyang sinasanay na ganyan na mag-aano siya, ng bagong gising. Ay, hindi talaga pwede sa akin. Pag bagong gising, kailangan pumunta siya ng maghilamos, tapos papalit ng damit. Pag di siya sumunod, saltik ka ngayon. Umakyat siya sa nanay niyang umiiyak. Nasampulan eh. Mainit ang ulo ko. Ano yung gusto mong gamot? Pero kay Bunso lang naman ako Planax yung nagaganon. Itong pangalawa, hindi ko naman sila. Bunso lang ako. Yung medical, hindi kumakalab sa kanya yung medical buscopan. Hindi. Mataas ang dosage niya sa Planax kumakalab. gamot si Amber. Hindi siya tinatabla ng mga simpleng gamot lang. Pinakamababang gamot na pwede niya ibigay kay Amber, 500 to 600 milligram. Kagaya ko yan si Amber, hindi na tinatabla ng basta na gamot lang. Ang mga ininom naming gamot, kulang na lang makapatay. Ganun din ako. Hindi ako madali, hindi ako madali magiging okay sa sakit ko kapag hindi 500 grams yung mga gamot. Mga gamot ko ngayon, 7.5. Mga gamot ko. 7.5. Tapos meron naman ako yung tagpo 500 na yung AM PM na iniinom ko, ang pag-inom dalawahan. Kada inom ko dalawa, sabay. Pero stop na ako sa gamot ko sa allergy. Inom ko ito na. Nasaan yung vape? I don't know. Bigay mo. I don't know. Sa... Wala. ito. Bilis niya umiyak ngayon mo. Ito na. Bilis niya umiyak. Kaya parang... Ito nga isa. Ubus natin yung constant para hindi kayo mahihilo. Parang hindi mo rin gawain yan People change, no? Yan na ba yan? Ikaw tawa, dinadaan-daanan mo lang ako Sige ka. Ikaw, tawagan mo ko kung kailangan ka. Baby. Saan ako dito? Kung dito lang ako. Yung phone mo, dito ko lang itabi mo. Okay. Ma, Oh. baba muna ako kasi shift ko. Yep. Basta anuin mo lang si Amber na kung may kailangan, tumawag na lang siya. Amber, mo lang yan sa mag-ano ka ng unan sa tiyan mo para itulog mo. Subukan mo umiyakap ng unan tapos itulog mo yan. Ayaw. Itulog mo lang yan. Happy on. Magkumot ka para hindi ka ng lamig. Pag ganyan masakit yan, magano yan malamig eh. Hindi ako nakamute.
Sampu. May charger. May charger. Ano kami? Ito, charger. Sa pink. Charger. Yeah. Ang galing sa mga kalat ninyo. Yeah. Yeah. Yung perfume ko, hinahanap ko. Kumahanap. Andiyan dyan sa bag pink. Dinala mo din? Yes. Kaya pala, Ay, umaamot. Angela. Okay. Thank you. Thank you. Masakit ang puson. Saan mo nakuha yung mga gamit na to? Sa may backpack? Tawagan mo ko, baby, ha? Hmm? Ow. Bagsak na kayo. Huwag nyo na masyadong pagsalitain si Amber. Masakit ang puson. Bagsak. Hindi niya na po siya pagsasalain. Masakit talaga puso niya. Kailangan niyang umigli. Pinapatulog na po siya mo. Saglit lang. Huwag niyo na siyang pasukutin, guys. Masakit talaga puso niya. Mag-drop na lang kayo. Huwag na muna kayo magtanong ha. Bawi na lang pag okay siya ha. Kailangan talaga nila mag-live kasi may quota sila. Bagsakan nyo na lang sila. Tulungan nyo sila sa quota. Ay, Angela.
Ganyan talaga pag ano, ako nga pag first day talaga hindi ko sobrang sakit. Tapos nagka-cramps yung paa ko. Lalo na pag ganitong taglamig dito. Sumasabay talaga. Ako na lang kausapin niya, wag na muna si Amber. O anong gusto niyo? Sige. Pero yung alam ko lang ha, wag naman yung hindi ko alam. Yung alam ko lang. Anong gusto niyong ikwento ko? Aba naman. Sila Ate Anya po pwede. Huwag na yon kasi wala si Anya baka ano. Paano ko nakilala si Anya? Mahaba bang story yun pag yung paano kami nagsimula ni Anya? Sige, sige. Try natin ha. Kung kakayanin. Pero hindi yung mismong kabuuan kasi baka ano, abutan tayo ng ilang araw bago matapos. Ah, kami ni ano, kami ni Anya, bago ko siya nakilala, una ko nakilala si Hana. Kilala niyo naman siguro si Hana, di ba? Nag-start yun kay Hana. Ayan, okay na? Dinig niyo na ako. Hindi ko mapasok. May tao, sino yan? Tulog yan. Wait lang. Bibigay ako kita dito para kabili ng gamot. Anya, Ma, yung mga viewers dito, sabi daw nila, ikwento ko daw kung paano daw kita nakilala from the start, first day, oh, day one. kwento mo. Putik na yan. Anong ginawa ko dito kwento? Bababa muna ako Ano ako ng gamot eh. Ayos Sige, sige, sige. Baka patikitan ako nandito. Shift ko kasi PM. Doon ka na sa baba. Dito naman ako yung mag-stay. Ay, huwag niyo itanong sa akin yung mga additional video nila kasi hindi ako yung may hawak niyan. Ano ba kayo, guys? Nasa FNC sila. Ayun, nakilala ko si Hana kasi ayan, kumapit pa nga ako. Apaka. Guys, huwag niyo munang itanong yung ina. Nagkukwento ako, tapos ang dami tinatanong. Magkukwento ba talaga ako? Ha? Okay. Kalasti, Alia? Saglit. Saglit lang may kinukuha lang ako, saglit.
Nagkakilala kami ni Hana sa pag-support pa lang ng season 2. Kilala niyo naman siguro sino yung mga nasa season 2. Doon kami nag-start. Kasi nag-start ako talaga maging supporter ng season 2 kay Angge. Tapos, nung na ako kay Angge, nung una hindi ako kilala ng mga niya. Lang, yung pupunta ako direct sa live ni Angge, magbabagsak, ganon. Tapos one day, nakilala ko yung mga admin ni Angge. Gasli awal rohay. Chupay rowatis. Tapos nakilala ko yung mga admin ni Angge. Napapardagulan ko sila. Nakakasama ko sila. Nung nabuo yung, bilisan natin yung kwento, diretso natin sa nung nabuo yung Project Dayas na account na support kay Angge. Tapos, nung time na yun, sinusupport ko na rin si Angge at si Gail. Hanggang sa naging GPAM. Nabuo ang GPAM na yun. Tapos, nung na yun, nakilala ko si Hana. Kasi kung saan-saan ako nakikita ko si Hana. Nung nagkakilala kami ni Hana, hanggang sa napunta na ako kay Nadi. Dahil kay Nadi, kung bakit ko nakilala si Anya. Nakikita ko na siya, pero hindi kami ganun ni Anya. Naging talaga kami ni Anya nang dahil nandun sa kay Nadi. Tapos nagkasama kami sa GC. Tapos first day, pasok ko sa GC nila. Hindi ko siya kilala. Bigla niya akong tinawag na Mama As. Bigla niya akong tinawag na Mami As na hindi ko siya kilala. Eh ako naman, bilang sa GC, may ibang matawag sa akin na Mama As. Nag-oo lang ako, sabi ko, parang tinuring ko na, tapos yung tinatawag ko na siyang nak, hanggang sa nagla-live na siya. Doon. Nagla-live na si Anya, na tumatambay ako sa kanya hanggang sa TikTok. Hanggang sa nagkakausap na kami PM. Kasi ang ganyan kasi kausap hanggang sa nag-open na siya sa akin ng mga personal niyang hanggang sa humantong, natuloy-tuloy na yun yung pagiging nanay ko sa kanya. Hanggang sa napakialaman ko na rin pati personal niyang buhay. Doon na nag-start. Start talaga niya ng season 2. Doon yun nagsimula. Pero yung ugnayan namin ni Anya is hindi dahil sa ng talk. Nung nakilala ko siya, parati na yan kami nag-usap outside the ng topic ng talk. Sa pag-aaral niya. Tapos pag nagla-live siya, nakabantay ako. Tapos pinakilala niya sa akin yung mga friends niya sa TikTok. Yun. Tambay ako sa TikTok niya. Tapos nung time naman na parang may mga kinukwento sa akin na medyo hindi na maganda si Anya. Naisipan namin na gusto ko siyang tulungan. Sabi namin, ba gusto mo pumasok sa talk? Kasi kaya ka naman namin, sabi namin, susuportahan ka namin kung papasok ka. Ayun, pinag-isipan niya hanggang sa sabi niya, Mago, gusto ko rin pumasok. And kung tutuusin, si Anya is papasok siya ng season 5. Ang plano namin kay Anya is hindi season 6, kundi season 5 pa. Naging problema, hindi siya pinayagan ng school. Hindi pumayag ang school kasi napaka-active niya sa athlete kasi in that time. Sabay-sabay nagba-volleyball siya. Tapos nagba-badminton siya. Naglalaro siya sa athlete talaga. Wala siyang time.
Kahit nga ako nung time na yon, maano lang siya, mag-update lang siya sa akin chat or mag-call siya saglit, "Ma, musta ka?" ganyan. Kumustahin lang niya ako, "Ma, kamusta ka diyan?" Ganito. Tapos okay na yon. Sabi niya, "Ma, back to ano na ako, training ganito, back to practice." Tapos dahil hindi siya nakapasok ng season 5, so pinag-relax namin. Sabi ko, "Sige, tapusin mo ng school mo." Hanggang sa yun, inaalalayan ko siya sa school niya, pag-aaral niya. Nang ano na yon, sabi ko sa kanya, nung malapit na yung closing, sabi ko, "Nak, malapit na ang opening ng season 6." Sabi niya, "Oo nga, ma. Saan naman ako papasok?" Sabi ko, "Hindi, ganito. Pag hindi ka pa pumasok ng season 6, huwag ka nang pumasok kasi hindi na kita ipapasok. Bahala ka na. Hindi na kita susuportahan," sabi ko, "sa pagpasok kung hindi ka papasok ng season 6. Kasi ang plano season 5, pero hindi ka pumasok. So, pag hindi ka pa pumasok ng season 6, tigilan na natin to," sabi ko. "Huwag ka nang pumasok." Ayun, sabi naman niya, sabi niya, "Okay, kahit anong mangyari, ma, kahit anong pwede kong bitawan, bibitawan ko, makapasok lang ako ng season 6. Kung kailangan ko maglayas, para lang makapunta ng Manila, maglalayas ako." Yun naging usapan namin. Yun, pinost namin. Sabi ko, "Kontakin mo na." Hanggat hindi siya nakakagawa ng audition na video, araw-araw, gabi, umaga, kinukulit ko siya kung nakapag-audition ka na ba, nakausap mo na bang management. Para akong ano, mas baliw pa ako sa kanya sa pagpasok niya. Tapos nung nagawa na niya, tapos na ano na nga, nasabi na niya sa akin, nakausap na daw niya ang ano ng management. Tapos nabigyan na rin siya ng schedule, na-add na siya sa ano. Doon na namin binuo ni Hana yung mga plano kung in case makapasok siya, ano yung pwede namin gawin, paano namin gagawin yung pagpapalaki ng ano, GC. Bago pa kasi makapasok si Anya, may GC na kami. Bago po kasi kayo, na ano na kasi napaghandaan namin yung pagpasok ni Anya. Pero nang that time, hindi naman ganun kalaki yung ano niya. Nakita lang namin na lumaki na yung ano ni Anya. Nung first day pa lang, hindi namin ina-expect na may mga taong hindi namin kilala na sinusupport na pala siya. Kaya sobrang ano namin, ang saya namin nung makita namin ng first day sa 247 na ganun karami yung nagbabanner sa kanya na hindi namin mga kilala, hindi namin alam kung saan galing na ano yun, paano nila nakilala si Anya, ganun. So parang nakakaano namin na hindi lang pala kami na as a family niya, na kaibigan niya na nagsa-support sa kanya. So ang ginawa niyon, yung mga ibang kakilala namin na mga admins, members or supporter sa mga past season, nagkaroon kami na ano, yung nagkaisa kami na support si Anya. Kaya yung mga admin ko, kung makikita niyo, mapapansin niyo yung mga admin ni Anya, iba-ibang sisi yung pinanggalingan. Iba-ibang sisi ang pinanggalingan. Na nabuo kami, na kumbaga, nagkaanoan kami dahil kay Anya. Si Amber naman, napasok siya sa buhay namin nung second day or third, no, second day. Second day ng ano, ng talk. Pangalawang araw nila, pinakilala ni Anya sa amin si Amber. Sabi niya, "Ma, si Amber pala." Tapos, nung una, nag-aalanganin pa kami na ipasok si Amber sa solo ano, GC ni Anya. Kasi medyo napakahigpit pa namin nung una eh. Mahigpit kami. Tapos, nung ano na, sabi namin, "Sige, pasok mo dito si Amber." May tiwala naman kami. Kung may tiwala ka, edi ganun din kami. Ginawa namin, pinapasok namin si Amber sa GC ni Anya. Tapos kami naman, pumasok kami sa GC ni Amber. Oo, second day pa lang, lahat ng CC, wala siyang pinakilala na sa amin na ano, kung hindi first na pinakilala niya sa akin si Amber. Sa amin, sa GC. Bay? Hey, Bay. Yan. Bay ko.
Aba, kung tulog na yan ako, wag mo munang anuin kung tulog siya. Mama, dito ka lang. Ako na lang mag-host. Tawagan mo ako, nandun ako sa top. Ma, Oo. ma. Alis muna ako, ma. Host ako Oo. sa After Dark ngayon. Go, go. Sige, ako nang ano dito, magbabantay na lang ako dito. Tapos yun, ang pinakilala niya sa amin si Amber, kinabukasan, July 19, ginawa namin ang nangyari, nagkaroon na yung GC ng Amber. July 19. July 15 nagsimula ang Talk Season 6. July 19, nabuksan ang GC ng Amber. Yun ang nangyari. Kasi ang dami na namin nakikita na nagbabanner na, uy, ang ano, si Amber, ganito, iba yung tinginan nila ni Anya. Tapos ang dami na, may GC ba kayo na Amber, ganyan, si Anya Actually, yung salitang Amber, hindi po nanggaling sa amin yan. Nanggaling po talaga sa mga fans. Nanggaling yan sa 247. Sila yung mismong naggumawa ng ingay sa pagdating sa Amber. Sila yung gumawa. Tapos, nung pinakilala niya sa amin si Amber, ayun na. Paunti-unti nagkakausap na rin kami. Ngayon, sir. Hanggang sa una, si Amber, ang tawag pa niya sa akin yan, Ate Ash. Ate Ash talaga ang tawag niya sa akin yan. Tapos bigla siyang tumawag na, Mama. Hindi nga namin expect na bigla siyang gano'n na pala kasabog yung pangalan ni Anya. Kasi hindi namin, akala namin kami lang na yung mga regular na nakakasama niya, yung mga kilala niya or nakasama niya sa mga GC. Yun ang in-expect namin na maaring kilala si Anya. Pero hindi talaga namin inakala na pagpasok niya, bilang boom yung pangalan ni Anya. Halos lahat ng nagtatype, nagbabanner Anya. Kaya sobrang ano namin din na ganon kadali tinanggap ng tao si Anya. Kami mismo ni Hana, kasi dalawa naman talaga, una talaga ng ano is kami ni Hana yan. Nag-assist kay Anya. Tapos, hindi namin talaga inakala na ganun kabilis mag-boom. Sabi ko, Hana, yung iniisip namin na ganito mangyayari, ito na. Yes, siya ang unang editor na talagang nagpa-boom ng ano ni Anya. Si Anjan, totoo. Since day one. Oo. Isipin nyo, ilang ano yon, umabot na ng ilang milyon yung ano niya, likes niyang ano na ang account niya. Ganon kabilis. Hindi ko na nga na-check eh. Oo, hindi makakalimutan talaga si Anjan kasi siya talaga ang unang nagpa-boom din ng ano ng TikTok pagdating kay Anya Amber. True. Kasi sa totoo lang, tanggapin man o hindi, sabihin man o hindi naman makikilala si Anya kung hindi dahil sa tulong niyo. Kung hindi niyo siya sinuport, kung hindi niyo siya ginanyan, binibigyan niyo ng oras, pinagpupuyatan niyo, wala si Anya kung anong meron siya ngayon sa kinatatayuan niya. Yun yung pinagpapasalamat namin. Kasi maraming magagawa to ng kami lang eh. Isa, dalawa, tatlo. Hindi. Dahil yun sa inyo.
Kung ano meron si Anya na natatamasa ngayon bilang isang content creator dahil yun sa tulong niyo. Sila ni Amber. Kasi sabi ko nga, iilan lang kami na talagang mga old na ano. Kasi oo marami kaming kilala dati, pero iba-iba din naman kasi yung mga sinusupport. Nung mga ano na, yung mga, mga 1 week, nung 1 week na yung talk, doon na, nagkaalaman na, in 1 week na talk, doon na nalaman na kahit kami magkakaibigan, iba-iba kami ng sinusupport. Hindi lang isa, dalawa. Pero ang kinaganda lang doon, kami na mga magkakakilala, kunwari, nakaboton si Anya. Kahit iba yung sinusupport nila, pag hindi naman nasa panganib nila, kapag si Anya naman yung nasa panganib na ano, kunwari sa bottom, ano pa rin, nahatak pa rin namin sila. Dati sa sobrang dami, ako sa sobra, tambak sa loob ng 1 oras, tambak ako. Pero nagkaroon lang talaga ng aberya nung pagkatapos ng first mot-mot ng Amber. 'Di ba? Kahit sa mga nakasubaybay ng araw-araw sa amin, alam niyo naman siguro kung ano yung nangyari, 'di ba? Pagkatapos ng first mot-mot ng Amber, kung bakit kami naghigpit, kung bakit nagkaroon kami ng ano na kinailangan namin piliin yung mga ina-add namin. Alam niyo yan. Dati nga, may kwento ko sa inyo, ang mga admin ni Amber, hindi kami yan close. Nagkakairingan pa nga eh. Hindi kami magkakakilala niyan kasi sobrang ilag nila yan. Respeto siya na kaya napilitan na rin ako pumasok sa kasi ayoko talaga maging admin ni Anya. Sa labas pa lang siya, binanggit ko na sa lahat. Ayoko maging admin ni Anya. Kasi mahigpit ako bilang admin. Kung mapapansin niyo, pag ako naging admin, kapag sinabi ko, kailangan nasusunod ang rules ko. Pag hindi, wala akong pakialam. Masakit man o hindi. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Oo, first time ko maging admin kay Anya. Kaya ganun na lang din ako kahigpit. Kahit sa kanila ng mga admin. Sa kanila mismo ng mga admin. Nakakarinig sila sa akin na hindi magaganda. Hindi naman sa paninira. Pero pag sinabi ko, kailangan ginagawa. Pero sabihin naman, hindi ako yung pinaka-head admin ni Anya. Sinasabi ko sa inyo, baka iniisip niyo na ganito. Bakit? Hindi. Pero bilang nakakatanda sa kanila, yun yung pinagbabasalamat ko kasi kahit hindi man ako yung head admin ni Anya, yung respeto nila sa akin, nandun pa rin. Bilang nakakatanda sa kanila. Lahat ng ginagawa nila sa pinapa-approve nila sa akin, ako pa rin nagdidesisyon kahit hindi naman ako yung pinaka-head admin niya. Kasi ang totoong pinaka-head admin ni Anya, si Hana. Si Hana ang nakaregister na head admin niya sa talk mismo. Tapos si Amber, nung medyo hindi na maganda yung pero parang napifeel ko na sobrang dami na tinatrabaho namin sa GC. Tapos yung mga admin ni Amber, parang iba na rin yung ginawa ko. Kinausap ko si Amber. Sabi ko, Amber, gusto ko maging admin mo. So, ginawa ko, pinasok ko yung GC ni Amber. Nagpa-admin ako. Bigyan mo ako, sabi ko, ng karapatan na
para mapag-isa ko yung GC. Pumayag naman si Amber sa akin, hindi siya nagdalawang isip na ibigay sa akin yun. Kaya nabuo ko yung dalawang GC na hindi ganun ka-close hanggang sa nabuo hanggang sa ngayon. So kung mapapansin niyo yung mga admin ni Amber at saka sa admin ni Anya, kala mo magkakapatid na. Naging sobrang close na nila. Na dating nagkakairingan, halos parang hindi ang daming question. Tapos ang GC ni Amber, isa sa pinakamahigpit, hindi mo pwedeng lapagan ng picture ni Anya or ibang page. Bawal. Kailangan Amber lang talaga. Pero dahil sa kagagawan ko, natanggal ang rules na yun. Nagkaisa kami. O anong meron sa kay Anya, ganon din kay Amber. Naging patas kami. At tingnan nyo, kung makikita nyo, pag naka-up si Yen, sa pagpasok ni Yen, mas close pa nga si Yen ngayon at saka si Anya. Expected naman kasi namin na makakapasok siya kasi first na nag-usap si Anya at saka ni Mama Jer sa isang sabi naman niya na nag-audition na nga si Anya ng season 5. So parang possible, may talaga na malaki yung chance niya na makakapasok siya kasi nga past season pa lang nag-audition na siya. Ay, may nagbi-miss call sa IG ko, hindi ko narinig, sorry. May gustong kumausap sa akin. Sa totoo lang, gusto ko siyang pag-aralin din next year, pero nakadepende pa rin sa kanya kasi hindi ko masasabi kasi hindi pa natin alam yung takbo ng tinatrabaho nila ngayon. Nasa kanya pa rin kasi hindi ko naman siya pwedeng pilitin kung hindi niya kakayanin. Kung marami siyang tatrabahuin na ibibigay sa kanya ng talk, hindi natin pwedeng kasi hindi ko rin naman hawak yung ni Ane sa totoo lang. So, nasa kanya pa rin yung desisyon. Ako, bilang pangalawang magulang ni Anya, susuportaan ko siya kung ano yung makakabuti sa kanya, kung ano yung kaya niyang gawin, kung ano man yung gustuhin niya. Yun lang sa ngayon. So, susuwayin ko sila kapag sa part na alam kong masama or hindi tamang desisyon. Sa akin, si Anya, pinakilala ko na si Anya sa magulang ko, sinabi ko na sa magulang ko na si Anya, ampon ko. Naging legal si Anya sa pamilya ko. Hindi nila kino-question na isa si Anya sa halos nakakapatay ng oras ko. Wala silang question. So, dinabi namin na naging anak-anakan ko, si Anya yung kakaiba sa lahat. Kasi si Anya yung naging legal sa pamilya ko. Hindi ko tinago. Ganon din naman si Anya sa akin. Hindi rin naman niya tinago na kung anong meron. Nung una, hindi pa niya sinasabi kasi sabi niya baka maging daw, issue. Sa bandang huli naman, na ano naman niya. Hindi pa talaga kami nakikita ni Hanya ng personal kasi ilang years din ako dito sa ibang bansa, 8 years. Pero plan ko talaga next year magkakasama na kami ni Anya kasi uuwi talaga ako. Gusto ko sila makasama ni Amber. Uuwi na ako next year. Wala nang atrasan eh. Guys, drop naman kayo. Ano to, kwentuhan lang tayo guys. Yung kota, di gumagalawan dayas. Hindi ko masasabi about sa pagbabalik. Kasi
ano eh, hindi ko pa masasabi kung ano yung pwedeng mga mangyari. Yung ganon. Kaya sige nga pa, ano nyo na to, gulatin nyo siya pagising niya, mataas na yung ano niya. Hindi ko ano, ang tawag niyan. Yung pag-uwi ko, siguro hindi ko masasabi kung magi-stay na ako ng tuluyan, eh magwo-for good ako sa Pilipinas or babalik. Pero yung pagiging ano naman, magulang nila, hindi naman, walang magbabago dun. Makasama man nila ako, hindi, ganito pa rin ako. Hanggang sa ang kaya kong ibigay sa kanila sa mga needs nila, tuloy pa rin. Ganun lang. Kahit minsan na ano, hindi naman magiging toxic din kasi ako mismo ayaw ko ng away. Huwag niyo nang ibalik yung about sa niyan, yung mga ex-ex na yan. Guys, pass is pass. Huwag na natin halongkatin. Ano naman, ano niyo na yan. Ibaon niyo na sa limot. Sa totoo lang, wala pang furniture na nalalagay sa loob. Wag na kayo, ito lang sasabihin ko, pagdating sa mga ganyan, wag niyo nang itanong. Maging masaya na lang kayo kung anong ngayon nakikita niyo. Suportahan niyo yung dalawa. Wag na kayong pabalik-balik ng tanong tungkol sa ex. Tapos na yun. Patahimikin na natin. Tumahimik na din yung ex niya, tumahimik na rin tayo, tumahimik na ang lahat. Ang alalahanin lang natin kung ano yung pwedeng kailangan ng dalawa, kung ano man yung maitutulong natin sa dalawa, suportahan. Huwag na nating ano, respeto. Totoo. Kasi hindi niyo alam kung ano yung mga epekto ng mga ganyan tanungan sa dalawa. Yes, magsabi lang kayo kung may mga needs kayong ibigay. Magsabi lang kayo. Any things or ano kung ano yung gusto nung itulong sa dalawa, message nyo ako. Alam niyo naman siguro yung messenger ko, di ba? Saan nyo makukontak. Alam niyo naman siguro lahat sa tinagaw-tagal na natin dito. Imposible hindi niyo pa rin alam ang messenger ko. Wait lang, may tumatawag guys. So, ano ko? Wait lang.
na to. Overuse pa na to.
Guys, mag-drop muna kayo dyan kasi ano, ang tawag niyan, kausap ko pa si Anya sa kabilang line. Mag-drop kayo. Ayaw niyo maniwala, kausap ko sa kabila si Anya. Ito. Ayan o. Wala na kayo, kausap ko si Anya. Ayan. Ano ba tayo? Drop na kayo. Ito oh, IG. Nasa IG kami. Magka-call kami sa IG. Sige, magtatanggal ako ng headset para marinig ka nila, nak. Marinig ka nila sa ano, sa live. Salita ka. Nadidinig ka ha, nadidinig ka nila. Yan. Si Anya pakinggan nyo guys. Guys, mag-drop na kayo. Hindi, wag nyo nang gisingin, tulog na oh. Masakit ang puson. Drop na kasi. Papi. Papi, papi. Ma. Ma. Mama. Mami! Ano? Baba muna ako, mag-aayos ako for after dark. Okay. Bye. Love you! Love you. Bye-bye. Gini.
Harap na kayo. Alam mo yung oras na ng lunch ko pero hindi ko alam kung anong kakainin ko. Walang pumapasok sa utak ko na anong kakainin ko. At hindi ako nagugutom. Ito yung problema, hindi ako nagugutom. Oras na ng lunch ko pero di ako nagugutom. Ano na ba? Anong kakainin ko? Hindi ako nagugutom. Pero kailangan kong kumain dahil iinom ako ng gamot. Ano ba? Hindi ko alam ang kakainin ko. Nga ng ano, kahit isang ibon lang.
Meron kaming tinatapapan dito na hindi sa Cody Shop. Kay Senator po, kay Senator B. Or di kaya sa sa MS agency. Nagtatap up din ako doon. Ed, hello. Tulog si Amber, guys, kasi talaga maganda pakiramdam niya. Kain pala. Kakain ako ngayon lang. Oras dito, 2:41. Ngayon lang ako magla-lunch. Ginoo. Patsi. Patsi gising yung isa. Nasa baba, pero tulog tong isa. Masakit ang puson niya. Kaya ako na nag-iingay ngayon dito. BGC, thank you.
Naririnig pa ba ako sa live? Kasi minsan kumakapit ako, hindi ko naririnig kung naririnig ba ako. Kumakain lang ako ngayon. Si Anya, nagpe-prepare si Anya kasi host siya sa After Dark. Dapat dalawa sila ni Amber, kaso nga masama pakiramdam ni Amber kaya hindi si Anya na lang. Sabi naman kay dad yung gamot. Naka-live talaga ako ngayon. Live talaga yun. Bumili pa sila dito. Sobra. Scale to 10 nga yung sakit. Scale to 10. Ha? 8. Sobra. Ito na, wag na masyado diyan. Mitch, may pang hot compress kayo? Anya, Ma, patagilid mo siya tapos ipaano mo na unan sa wait lang. mararamdaman niya yung sakit pag patayaya. Ilalagay ko na sa notes ko talaga na pag pinagdalan kayo, kailangan may hot compress na. Kasi parati ko nakakalimutan eh. Ngayon yung sinasabi ko sa inyo eh.
Tawa. Wala lang, may nakita lang kasi ako sa viewers, eh. Nakikita mo ba nakikita ko? Sabi masakit. Hintayin mo na si daddy, ha? Hintayin mo na, nagbili na si daddy ng flowers. Meron ka po. Hindi po. Aba naman, may pabundo pang nalalaman. Sakit na yun. Hanap nga ako sa marketplace. Hmm. Ba't kasi yung girls yung nagdudusa? Wala na bang lalaki dyan? Ba't lalaki magdudusa din eh? Baby yan. Bibili ako para sa'yo. Tawa, uuwi na ako ng Cotabato. Sige, isang dalawa. Baka lang siya. Hala ba, kunwaring akong inuutusan mo kumatok, ikaw naman ang pwedeng umabot sa kanya, pakanyo. Mamaya ako mga asar, pero siguraduhin nyo walang iiyak pag ako nakasar mamaya, ha?
Ilang oras na ba ito naka-live? Chelo. Nasa ano si Anya sa live ng ano. Pwede ka. Michi, pwede ba ikaw muna kaya ako mo? Sabi na. Ay, wait lang. After that ka? Ako ka. Ayun. Ma, after that muna ako, ma. May message ko na lang yung iba dito. O si Raynel. Or si Shelly pala. Si Shelly na lang. May message ko mamaya. Or si Papi. Magbabantay muna kay Amber. After dark muna ako. Sige, sige. Ma. Di naman ako alis dito. Hmm? Dito lang naman ako. Dapat lang po. Aba naman. Ano tadi kan dyan? Tagal. Tagal. Ang kumot pala nadala ni yung color pink pa rin pala. Pwede na din ako eh. Galing mansion, inuwi ng Marikina, bumalik ng FNC.
drop na guys. Drop. Drop na kayo. Noda. Noda. Nada. Yeah. Ako people hana drop. Mama ko best friend.